Good day, everyone. So this is again Ma'am Tere Buena, your guidance counselor. Today, I am going to give you this PowerPoint presentation for you to have a guide in giving psychosocial support activity for our learners. I know that tomorrow will be the first day of classes for school year 2023-2024. So as a teacher, alam ko na naghahanap kayo ng mga possible na activities na maaari niyong ibigay sa inyong mga estudyante sa pagsisimula ng taon. Alam ko na yung iba sa inyo nag-iisip ng mga activities na pwedeng ibigay as instead of giving the lessons, the formal lessons. So maaring nag-iisip kayo na magbigay ng mga psychosocial support activities first to your students before giving formal lessons. So itong video ito ay tamang-tama po para sa inyo. So ang ibibigay ko po sa inyo ay summary lamang ng mga activities na maaari ninyong ibigay sa inyong mga estudyante ngayong darating na linggo, okay? Sa first week ng pasukan. So ito po ay summary na ng mga activities, mga psychosocial support activities. And actually suited ito for secondary learners, pero pwede din naman i-modify ng mga for elementary learners. And ito ay compilation na lamang ng mga videos na nagawa ko before. So dito, inilagay ko na yung pasunod-sunod. Yung sequencing ng activity, paano ba natin ibibigay lahat ng mga activities from I can, I have, I am, I have, and I can. Dun sa psychosocial support activity pack natin, di ba? Yun yung pinaka-goal na ma-understand ng estudyante kung ano yung mga kaya nila, ano yung meron sila, at ano ba talaga sila, yung I am, So, kaya naman, nasamahan niyo ako para mag-review kung ano ba yung pwede nating ibigay na mga activities tomorrow, starting tomorrow, okay? So, pwede nyo itong ibigay ng isahan lang. So, ibig sabihin, maaring for half day, ibigay nyo to. Or maaring, kada meeting, okay? A little bit of everything. So, at least maibigay nyo lahat. So, nakadepende po yan sa inyo. Pero para sa akin, mas maganda kung mabigyan talaga natin ng panahon muna ito na maibigay sa mga estudyante natin bago tayo magsagawa ng formal lesson. Anyway, madali lamang ito. So, less than half day or siguro mga 3 hours or pwede din naman mag-allocate kayo ng 2 hours a day para sa mga activities na ito. Okay? So, syempre, simulan nyo muna ito sa greetings, Sa greetings. Okay, so i-welcome natin sila sa pasukang ito, sa school year 2023-2024. Ayan, so maring ibigay nyo itong PowerPoint presentation na ito. Pakita nyo sa kanila. By the way, I am willing to give this PowerPoint presentation. Just message me in my Facebook page, your guidance counselor. Okay? So dito, allow your students to greet one another. Just in case no one told you today, say good morning to one another. Look at your seatmate. Ayan, sabihin mo sa katabi mo that you are beautiful. Affirmation exercise muna. That I love you. Okay, kahit hindi mo kakilala, say I love you. I miss you. Ayan. So, mapapansin niyo na talagang nakangiti na lahat ng mga estudyante ninyo sa pagbibigay pa lamang ng ganitong activity sa kanila. And then, ayan, so ito yung isang common activity na naibigay ko sa inyo before. Meron tayong separate demo video para dito. Ito yung tinatawag nating kumusta ka. So, you're going to allow your students after mong mag-greet sila, after mong magpakilala. So, syempre, ikaw muna magpapakilala as a teacher. Pero, hindi mo na kailangang isa-isahin pang tawagan ng mga estudyante mo para magpakilala sa klase, So, wag mo na silang pupuntahin sa gitna para magpakilala one by one. Kasi, mga traditional way of introducing self-introduction yun, di ba? So, ito, another activity na to na modify natin kung paano sila magkakakilala. Ayan. So, isa ito, itong kumustahan. So, itong kumusta ka activity, so you're just going to allow your students to find a partner and then or find a pair. Ayan. So, sabihin mo sa kanila, find a partner, grab a partner. Ayan. And I'm going to teach you a song.
So, sabi ko nga, nasa demo yan lahat, pero sige, try natin kantahin. So, ito yung kumusta ka. Ito lang naman ang tono nun. So, you're going to teach your students the tune of this song. Like, kumusta ka, kaibigan? Bumati ka, hello to everyone. Araw ay masaya, tayo ay masigla. Umikot ka, humanap ng iba. Now, pagkatapos sa kanilang maituro ang tono ng kanta, you're going also to teach them the action of this song. Meron tong action. This is an action song actually. So, nasa demo ko ito. Sa demo video ko yon. Pakitingnan na lang, ano. So, mapapansin din ninyo na after na pag natutunan na ng klase ninyo yung mga estudyante ninyo yung action song, so kailangan nilang magharapan, ano, at kukumustahin nila yung bawat isa. Right after singing the song, okay, kailangan mo magtanong sa kanila, okay? Like, pag nakahanap na sila ng iba, di ba, hiikot sila at maghahanap sila ng ibang kapartner. Pag nakahanap na sila ng ibang kapartner, okay, now that you have your new partner, okay, ask your partner, ano ba yung paborito niyang pagkain, okay? So, magbigay ka ng mga questions, list down questions that will allow your students to get to know each other. Kahit na anong tanong. So, kung ano yung gusto mong malaman ng mga estudyante ninyo sa bawat isa. Like, for example, ano ba yung greatest achievement mo? Ano ba yung sa tingin mo ay pinaka dream mo as a student, okay? So, mga ganong questions. So, depende sa level ng estudyante ninyo. Pero pag elementary pa lang, kahit mga simple questions lang like, ano ang paborito mong kulay? Ano ang paborito mong shape? Okay? So, ayan. So, then, try mo mag-interview sa mga magkakapares. Okay? Anong sinabi ng kapartner mo? Ganyan. So, di ba? Mapipilitan sila, na magkwento or mag-usap kahit hindi sila magkakilala. Okay, now, let's sing again. Sabihin mo sa kanila, let's sing again. Kumusta ka? Yan, ulitin nila. Then pag ikot nila, nakahanap na sila ng bagong partner bago sila kumanta. Okay, now that you have your new partner, pakitanong ng kapartner mo kung ano yan, sabihin mo na sa kanila kung anong tanong mo. Magbigay ka na naman ng panibagong tanong. Yan ang kanta natin sa Kumusta Ka. Okay? So, after nyan, may another song pa akong ituturo sa inyo. Sabihin mo sa klase mo. No, now, kasi yung kumusta ka parang paulit-ulit na, di ba? Para mabigyan naman ng another, parang may thrill naman, maiba naman yung kanta. So, ibigay mo sa kanila tong kantang Konnichiwa. So, ito may separate video din ako nito na tinuturo ko tong kantang ito, tong Konnichiwa. Simple lang din naman ito. The same lang din naman ito sa Kumusta Ka, pero ibang kanta na. Pero, still, maghahanap pa rin sila ng panibagong partner. Okay? So, ayan. Pagkatapos nilang mag-share ng answer nila sa question na binigay mo, now, sabihin mo sa kanila, I'm going to teach you another song. So, again, face your partner. Okay? And let's learn this song. Konnichiwa, hola, hola, hello, kumusta ka? Konnichiwa, hola, hola, hello, kumusta ka? Konnichiwa, hello, kumusta ka? Now, again, may separate video ako nito, demo video ako nito, may action song din ito, okay? So, dito sa pinakalas yung Konnichiwa, hello, kumusta ka? Maghahanap sila ng bagong kapartner while they're walking they're having these little steps na parang Chinese and nakabow na parang Chinese or Japanese ba. Okay? Na nakalagay yung kamay nila sa kanilang dibdib at naglalakad ng maliliit, nakabow. So, ito, very fun din ito. Mapapansin niyo talagang matutuwa yung mga estudyante ninyo while doing this. Okay? Now, the same din. After nilang makahanap ng kapartner, again, magbigay ng mga tanong. So, dapat ready ka din sa mga tanong na pwede mong ibigay sa mga kaklase. Lalo kung high school students kasi ito ang magbibigay sa kanila ng chance na makapag-usap, kumustahan. Ayan. So, after ng kumustahan, yung pair activity,
So, pwede mo din itong ibigay sa kanila kung sa tingin mo hindi pa sila masyadong napapagod, energized pa sila. Alam ko yung mga bata talagang grabe ang energy, kaya ibigay mo to sa kanila, itong energizer na arm and leg shake. So, yung kanina na activity na kumustahan, it's more of getting to know yung activity yon, GTK yung activity yun, at the same time, para din siyang energizer. So, ito, additional energizer lang ito, para talagang buhay na buhay yung mga estudyante mo. So, bigay mo sa kanila itong arm and leg shake. Meron din akong demo video nito. I'm going to put all the links in the description box para may idea kayo. Kiklik nyo na lang kung paano isagawa yung mga activity ito. Madali lang naman. Ano? Para sa arm and leg shake, para itong exercise lang na very fun. They're just going to count 1 to 10 hanggang pababa ng pababa, hanggang 9, hanggang mag 1. Ayan. So, tingnan nyo doon sa video. Napakaganda din nito. Okay. Now, ngayong energize na yung mga estudyante mo, okay, maaari mo na silang igrupo. Okay? Para dito sa activity itong maglabay di biro. So, bukod sa nakilala na nila yung mga estudyante nila, ito parang game din ito that will allow your students to create a team, to create a group, and makapag-interact sila to one another. But, meron akong ituturo sa inyong isang technique para magrupo mo sila, di ba? So, do away with the counting na 1 to 10, 1 group yourselves. Ayan. So, ito, another activity ito na binibigay ko during mga team building or group dynamics activity para maiba yung pag-groupings, ano? So, sabihin mo sa kanila na magsama-sama. Okay? By the way, ang title ng activity is magsama-sama. Hindi ko lang nailagay dito sa presentation na ito. Magsama-sama ang magkakapareho ng kulay ng bag. Ayan. Kulay ng relo. Yan. So, ganun ang example ng activity natin, ano? Na para mag-group sila. Okay, so by the way, meron akong another video demo nito, okay, na ilalagay ko din sa description box. So, for example, okay, sabihin mo, para talagang magulo yung ano, kasi minsan ang tendency kasi ng mga bata is tumabi lagi dun sa mga dati na nilang kakilala para naman mapilitan silang makapunta kung nandun sila sa unahan, makapunta sila sa likod, makamingle nila yung iba nila mga kaklase. Kaya ito, ginagawa ko to na ganung klaseng activity, ano, talagang hindi mapipilitan silang ma-separate sa mga dati na nilang kakilala. So, para sa magsama-sama, yun nga, sabihin mo lang, bibigay ka lang ng iba't ibang category. Okay, like for example, magsama-sama, magkakapareho ng birth month. Ngayon, magkasama yung lahat ng January, February, March, April, May, hanggang December. Na mag-check ka ngayon ng attendance, asan yung ang birth month ay January. Ayan. So, maaari mo silang uh, uh, pasigawin or patalunin. So, depende sa'yo. Asan yung mga may birth month ng February? Okay. So, then, another category naman para magkahiwa-hiwalay na naman sila. Magsama-sama, magkakapareho ng unang letra sa pangalan. Yan, magkasama-sama na ngayon sila. So, iba't ibang category, magkapareho ng shoe size, magkakapareho ng number of siblings or kung ilan ang kapatid. Ayan. So, magsasama-sama sila. So, dapat i-check mo yung attendance nila para pag may nahiwalay, isasama mo. Oh, kasi minsan may nagkakanya-kanyang grupo yan eh. Okay, for example, magsama-sama yung mga may magkakapareho ng barangay. O mapapansin mo dyan, for example, yung dalawang barangay nagkahiwalay. O magsama kayo dahil pareho lang kayo ng barangay. So, something like that, ano. So, ngayon, since nagulo na yung klase, okay, maaari mo na silang i-group yourselves. Yan, group yourselves into 5. The vote is thinking, group yourselves into 10. Yan. So, kung ngayon, makaka-create ka na ng groupings. So, yan ay isang technique natin sa paggugrupo sa ating klase. Okay? Now, since may groupings ka na, maaari ka na magsagawa nitong activity na ito na maglaba ay di biro. Okay? So, para sa mechanics ng game na ito, since may groupings na, bawat grupo ay bibigyan mo ng chance na gumawa ng sarili nilang steps. Okay? May tatlo lang silang gagawin. Ito ay ang magpusot, magbanlaw, at magsampay. So, again, ulitin ko, para sa maglabay di biro, kailangan lang din nila na gumawa ng creative step nila para sa maglaba, ay para sa pagpusot,
pagbanlaw at pagsampay. Okay, pagalingan syempre. Okay, and then pagkatapos nilang mag-isip ng step nila, syempre kailangan may music ka. Meron kang naka-reading upbeat music. Kahit anong music kasi for sure sasabayan na lang yan ng klase. Okay? So, kumbaga ito yung magiging group performance nila. Okay, na mag-ano sila, perform sila na paano ba yung paglaba pa. So, paano ba yung pagsampay, paano yung pagbanlaw. So, dito mapapansin mo na kahit na yung mga hindi sumasayaw, mapipilitang sumayaw dahil napakasimple lang naman ng step na parang mas mamomotivate sila na gumalaw dahil simple lang naman nga yung step, okay? Hindi mahirap. Unlike kung gagawa sila ng dance presentation pa. This one, very simple lang at maikling panahon lang naman kasi ang kailangan natin. Now, yan ang isa sa mga energizer na pwede nating ibigay. Then after that, since na-energize na sila, pagod na sila, maaari na tayong magsimula sa ating activities, sa ating psychosocial support. Intro pa lang yon, no? So, pakalmahin mo na sila, paupuin mo na sila, then, sabihin mo sa kanila na ang susunod na activity is entitled Weather Report. Now, lahat sila, or kung sino man sa kanila, lahat sila ay i-identify kung ano yung weather report nila for the day. Okay? So, ano ba yung nararamdaman nila? Ano ba yung sa tingin nila weather na magdi-describe sa nararamdaman nila sa araw na ito? Okay? So, meron akong separate din nito, demo video nito. So, ilalagay ko na lang din sa link. Okay? So, yung weather report, for example, sunny day. Sabi ng isa sa mga estudyante mo, I am feeling, my weather report today, ma'am, is sunny. The weather is sunny because I feel very happy. I feel maaliwalas ang pakiramdam ko dahil magaan ang pakiramdam ko dahil panibagong taon na naman ito, panibagong pagkakataon na naman ito para may makilala akong mga kaklase, matuto ako at ma-enjoy ko ang school, ang school year. Okay, so maaaring ganun ang mga sagot ng mga estudyante mo for check-in weather. So, sa bibigyan natin ng psychosocial support, again, hindi natin pinipilit ang mga estudyante na sumagot. Kung sino lang gustong mag-volunteer na mag-share ng kanilang sagot, yun lang ang sasagot, okay? So, maaari mo silang encourage na mag-share, okay? So, para pasabihin sa klase kung ano yung weather report nila for the day. Okay, mabilisan lang naman itong activity. Parang kinukumusta lang naman natin kung anong nararamdaman nila. And at the same time, kailangan ay proseso mo din ito after maikli lang. Like, sasabihin mo sa kanila na, okay, so maaaring sabihin kasi ng iba dyan is, ma'am, parang hindi maganda ang weather ko ngayon. Ang weather ko ngayon is parang rainy day ngayon. For me, it's a rainy season for me dahil dami ng problema ko sa buhay, dami ng kinakaharap ko na parang talagang hindi ko kayang malampasan. So may mga ganyan na incident na maaring mag-arise during sharing nitong activity ito, like I'm feeling cloudy, ma'am, dahil may problema sa bahay, etc. Now, paano mo ito ipoprocess? So sabihin mo sa kanila na katulad ng weather, ang ating emosyon ay maaring hindi maging permanente, ano? So, hindi permanent ang emotion sa atin natin. Katulad din naman ng weather. Dahil ito ay nagbabago, so maaring ngayon, tag-araw, pero maaring bukas ay maging tag-ulan. Or kung ngayon man ay tag-ulan, maaring bukas ay maging tag-araw. So, hindi permanente ang mga nararamdaman natin. So, maaring ito ay lumipas lang. Ang importante ay alam natin kung paano ito i-acknowledge, alam natin kung paano ito i-manage, ano yung mga gagawin natin. So, ito yung matututunan natin ngayong araw. So, ganun ka na magjo-jump sa susunod na discussion. So, sabihin mo sa kanila na sa araw na to, matuturuan na sila at matututunan nila kung paano i-manage ang mga ganong klaseng pakiramdam. Okay, so, pero sabi nga, di ba, ang emosyon natin ay parang weather lang. So, okay lang yan kung nakakaramdam ka ng ganitong emosyon, pero for sure, mababago din ito, mapapalitan din ang weather or ang emosyon na nararamdaman mo. Okay? So, yun ang paraan ng pag-process natin ng activity na check-in weather, okay? Or check-in or weather report activity. Now, ito, right after
tayo sa second activity, maaari nyo na itong ibigay itong guidelines chart. So, napaka-importante nito na i-remind parang ito'y rules. Rules din sa pagsasagawa ng psychosocial support na kung saan i-remind ninyo yung mga estudyante or yung mga estudyante ninyo na kung ano yung mga dapat tandaan or isalang-alang or gawin sa habang nagbibigay kayo, nagsasagawa ka ng mga activity. Ito nga psychosocial support activity. Now, know that all art is good art since this is an art-based activity. So, lahat ng gagawin, sabihin niyo sa mga mag-aaral ninyo na lahat ng gagawin ninyo is an art-based form of activity. Parang hindi nila kailangan directly sumagot ng mga kung ano yung nararamdaman nila, hindi kayo directly magtatanong, but through these different arts, they can be able to express their feelings, their emotions, 'di ba? So, sabihin mo sa kanila that know that all art is good art. Kung ano lang yung materials na meron kayo, yun lang gagamitin, and allow them to share or remind them to share it with others who may want to use it. So, when someone is speaking, we do our best to listen to them. So, dito na papasok yung respect. At, syempre, yung pagiging, confidential din ng kung ano man ang mapapag-uusapan ninyo. So, maaring i-modify mo ito or depende na din sa'yo kung ano yung gusto mong gawin. Maaari mo itong i-Tagalog or gumawa ka din ng sarili mong rule while conducting the psychosocial support activity. Okay? Next, after nyan, magsisimula na ng activity 1. Okay? So, sa activity 1, madali lang naman ito. Mayroon tayo ditong demo video, itong feeling circle. Ilalagay ko din po ang link sa ating description box. So, dito kailangan lang po nila ng bond paper at ng crayons. So, kung walang crayons, maaring kahit wala na lang na crayons, pero i-identify nila yung color. So, dito, madali lang naman ito. Identify lang naman nila yung mga feelings na meron sila sa moment na yon, and then mag-a-assign sila ng color sa emotion na yon at ilalagay din nila kung anong bahagdan or anong porsyento ang nararamdaman nilang iyon. So, out of 100%, ilan nararamdaman nila, ilan ba yung feelings na nararamdaman nila at i-divide nila iyon sa isang pie. Okay? So, meron tayo, again, sabi ko nga, separate demo nito. I'm not going to elaborate this anymore. Nasa ano po ito, sa separate video ko, feeling circle. Pero dali lang naman po nito, na isagawa. So, syempre, dapat laging may processing, so, tatanungin mo sila, may i-ready mo yung discussion guide mo, kung syempre tatanungin mo sila kung sinong gustong mag-share, ano masasabi nila tungkol sa kanilang feeling wheel, ano yung maaaring na-discover nila sa sarili nila. Okay, so yun ang mga itatanong natin sa kanila. And of course, may iiwan ka din sa kanilang processing. Know that it's important to identify your feelings in order to deal with them. Ayan, yung kahalagahan ng pag-share ng stories sa ating mga trusted friend, yung mga coping mechanisms katulad ng sing a song, taking a walk, taking a nap, na maaaring magbigay na ito yung mga pamamaraan para gumaan ang pakiramdam ninyo, lalo kung kayo ay may napagdadaan ng mga mabigat na problema. Now, it is important to share the more uplifting feelings as well. It's one way to support others and build friendship. So, i-elaborate nyo na lang ito. So, nandun naman po ito sa ating demo video. Now, for the next activity, yan. By the way, sasabihin ninyo na today I am able to acknowledge and express my feelings. Ayan. So, tapos na tayo dun sa first part na I am. Ayan. So, na-discover niya, di ba? Na kaya pala na i-acknowledge at i-express ang aking nararamdaman sa tamang paraan. Ayan. So, isa yun sa mga dapat magiging pinaka-highlight ng discussion ninyo doon sa feeling wheel. Okay? Na paano ba nila matututunan ang na-acknowledge, i-validate ang kanilang nararamdaman at express ng maayos ang kanilang emosyon. Okay. Then, we can now proceed to activity number 2. Ito naman, para ito sa I have. So, several activities ito, meron din ako nito mga demo video for
mirroring, puppeteer. Meron akong demo video nito. Ilalagay ko na lang din sa description box. Ito, ano dito, parang pairing activity din ito. Maghahanap din ng kapartner ang klase ninyo. I mean, yung klase ninyo, bawat estudyante may kapartner at mag-assign ka kung sino yung person A, person B. Kung si person A ay, for example, sa mirroring, siya muna yung mag-a-act na nagmi-mirror. Si person B naman ang mag-a-act as mirror. Ibig sabihin, siya yung gagaya. Okay, sa puppeteer naman, yung person A, for example, ang magiging puppet, yung person B ang magiging puppeteer. Siya yung magpapagalaw sa puppet. Sa action-reaction naman, ito wala akong demo video nito, pero sa action-reaction, madali lang to. Si person A, for example, ang gagawa ng action, kahit anong action, for example, nagsusuklay, nagsumipa, okay, tumalon, sumayaw, kahit anong action, no? And si person B ang magre-react. Ano ngayon ang magiging reaction niya? Magiging reaction niya sa ginawa ni person A. Okay? So, then palitan lang. Ang gagawin natin is palitan lang. After ni person A maging mirror, maging puppet, mag-action, siya naman yung gagawa ng kabaliktaran. Siya naman ngayon yung magiging person B. Okay? So, kasunod-sunod lamang ito, pero napakaganda dito talagang interactive, talagang gagalaw sila. It's more of body movements that will allow them to talagang to relax din at the same time to be creative. Ayan. So, para naman sa past the energy, ito pinasunod-sunod ko na lang to para isahan na lang din ang pag-process at isahan lang din yung pagtayo nila. At may continuity, may nandun yung pasunod-sunod, yung talaga may enjoy ng mga estudyante nyo muna bago kayo mag-process. Sa past the energy naman, ito wala akong demo video nito, pero sa past the energy, di ba may groupings na sila? Okay, so you will allow the groups to form a circle. So sabihin mo sa mga estudyante mo, okay, by group, okay, bumuo kayo ng isang big circle, and I'm going to play a music. Pipili muna kayo ng isang tao na or pwedeng sabihin mo na magvo-volunteer ang kada grupo ng isa na magigitna. 'Di ba? Kanya-kanya sila ng bilog. Okay? Yung isa ay pupunta sa gitna. At sabihin mo sa kanila na that you're going to play a song, an upbeat song, and ang gagawin ng nasa gitna ng bilog ay siya yung magpapagaya. Siya yung magpapagaya ng dance step sa kanyang mga group members. Ayan. So, parang ito ay din, more on allowing your students to express themselves through dancing. Ayan. So, alam ko na karamihan ng mga estudyante marunong sumayaw at gusto ang pagsayaw. Kahit hindi marunong sumayaw, since ito parang napakaganda nito kasi mas magiging confident yung mga estudyante ninyo na kahit hindi sila magaling sumayaw, since lahat ay mabibigyan ng pagkakataon at hindi naman kailangan masyado mahirap yung steps na gagawin nila. Kahit anong klaseng step, kahit na itaas, baba lang nila ang kamay nila, move lang nila yung kanilang hips. So, parang may affirmation dahil ginagaya sila ng kanilang mga kaklase. So, mas magiging confident, mas magiging at ease yung pakiramdam ng bata because they don't need to do a very complex na dance movement. Kahit simple dance movement lang, parang may affirmation na okay, kahit napaka-silly nung dance movement ko, kahit nakakatawa yung step ko, hindi ako masyadong magaling, still ginagaya nila ako. So, something like that, So, at the same time, parang na kung ano yung energy mo, 'di ba? May papasa mo sa kanila. So, isa ito sa mga pwede nating isama sa processing na kung ano yung energy na pinapakita mo sa iba, yun ay magra-radiate sa kanila, yun ay maaari nilang gayahin. Kaya as much as possible, we show our peers, we show to our classmates yung mga best energy natin, yung mga good energy lamang. And we have to be really responsible with how we react with those negative emotions that it may affect pala my classmates, my students. So sa yon, So maganda to dahil talagang ma-express nila yung kanilang sarili through body movement. So, syempre may discussion guide, tatanungin mo sila ulit kung ano yung ramdaman nila sa activity, ano yung natutunan nila sa kanilang sarili,
ano yung natutunan nila about body and ability to be the mirror of your partner para sa mirroring activity, ano yung anong pinaka nagustuhan nila sa activity. Then, syempre, pupunta ka din sa processing part, that our energy and how we regulate our bodies affect others. Our stress can become their stress. Now, it's important to for us to pay attention to how our bodies feel. When we pay attention to ourselves and our bodies, we're able to be present to others in an honest and supportive way. Diba? Ang ganda ng message. So, dapat maging responsible ka sa sa energy gagawin mo, sa emotion na pinapakita mo. And then next, for activity 3, ayan. So, sabi ko nga kung hindi kayanin ng isang upuan lang itong mga activity ito, maaring sa susunod naman na meeting. Pero kung kaya, why not, ano? So, ang importante talaga na isagawa natin ito ng maayos. So, para naman dito, sa tense and relax activities, meron din akong separate video demo nito. Demo video nito, ano? So, very good din ito para sa mga elementary pupils, pero pwede din ito sa mga secondary students natin, ano? Maganda din ito dahil ito naman through drama, parang still body movement pa rin siya, pero may kasama ng drama, parang theater arts naman ito. Na kung saan, yan, magpapretend sila like as if they are a balloon, na ano ba yung mararamdaman mo pa, ano ba yung nararamdaman mo pag ikaw ay tense? Ano ba yung nararamdaman mo pag ikaw ay relaxed? Okay, so alin ba yung mas gusto mo? Yung may tension sa katawan mo or relax lang? So dito, there's a form of relaxation activity na matututunan ng mga estudyante natin na although may mga panahon na natitense tayo, but we have this ability to relax our body through body movements. Ayan, so may different dito, characters na gagayahin sila, like lazy cat, turtle, feather rock, na, di ba? Marami pang iba. So, check nyo na lang yung ating module, yung activity pack, yung psychosocial support activity pack. Now, syempre may discussion guide din yan. Tatanungin mo sila kung ano ba yung napansin nila sa katawan nila, while sila ay tense, while sila ay relax, habang sila ay nag-stretch out and turn into a ball. Alin yung mas natural sa kanila, yung tense ba o yung relax? So, tanungin mo sila. And then, syempre, iwan mo din sa kanila tong mensaheng ito that sabihin mo sa kanila na our body carries stress and anxiety every day. There's such a thing as good stress, and this type of stress can give us energy, and then there's not so good stress that stays in our body. So when we're carrying a lot of stress or anxiety, our bodies tend to be tight. And it's important to pay attention to our body so we can help our bodies relax, diba? So being aware of what you feel. Yan. So yun ang pinaka-message. And kasi hindi rin maganda na laging tensionado yung katawan mo. Dapat you know also how to relax. And this one, itong activity 4, is still part of I have activity. So this one naman, continuation ito, 'di ba? Kasi sa kanina, activity is about tense and relax. Now dito, tuturuan mo talaga silang ma-relax. Kanina, parang pinaintindi lang natin sa kanila kung alin yung mas magandang pakiramdam. Yung tension ba, may tension ka, o relax ka. So this one, pag natitense ka, ano bang pwede mong gawin? So this is a form of guided meditation din. Guided meditation activity ito, may demo rin po ako nito sa aking YouTube channel. Ilalagay ko lang din ng link sa baba. So, ang kailangan mo lang po dito is number 1, yung script na babasahin mo. Or kung sa feel mo na wag na magbasa dahil spontaneously kaya mong sabihin yung message na gusto mong sabihin, why not? And number 2, kailangan mo rin ng instrumental mellow song or mga relaxing music. Okay? Hindi mga instrumental music. Okay, mga relaxing music. So, for cloud relaxation, yun nga, may direction ka lang na ibibigay, okay, sa inyong mga estudyante, kailangan lang nilang mag-relax, at while nakapikit ang kanilang mata habang ikaw binabasa mo yung script sa kanila. Okay, so napakaganda din nito. So, ang tawag dito is guided meditation or guided imagery. Okay? Then, syempre, may processing. Tatanungin mo sila kung ano yung ramdaman nila, ano ba yung naging response ng body nila sa activity, ano yung naramdaman nila, ano ba yung napansin nila sa kanilang paghinga, na-relax ba sila sa activity, etc. Okay, so may mga tanong kang itatanong sa kanila. And then, syempre, iwan mo sa kanila itong message na to na know that sometimes when we are stressed, our bodies
feel tight, and breathe is short. It comes only to our chest. One way to relax is to breathe. It helps our organs function well, helps us to be healthy when we breathe properly all the way to our stomachs. Ayan. And breathing deeply is a way for us to regulate our emotions. So, ang breathing pala, ang breathing exercise pala, is one way of regulating our emotions. And shortness of breath can lead to impulsive actions such as shouting or throwing. So, breathing can help us preempt it. Ayan. So, di ba? Napakaganda na ng message na 'to na sasabihin natin sa kanila. Okay? So, ano ba yung importansya ng pag-breathe properly, okay? Yung mga breathing exercises. Now, for ending dun sa activity 2, or I mean sa second part ng psych support ninyo, sabihin mo sa kanila na today, I discovered that I have the capacity to regulate my emotions and find solutions to challenges. Kaya ko palang i-regulate ang aking mga emosyon at humanap ng solusyon sa mga challenges na na nangyayari sa akin. Ayan. So, for activity 5, para ito sa last part, yung sa I am, I have, and I can. Sa I can na tayo. So, for activity 5, madali lamang ito, no? So, ito may ano din ako nito, may separate video din po ako nito. That is actually a demo video na pinagawa ko sa mga anak ko. This is called T-shirt art, okay? So, pero syempre hindi mo na muna sasabihin sa mga estudyante mo na ang gagawin nila is T-shirt. So, dahil may sasabihin ka sa kanilang kwento at hindi nila alam na through that kwento, sa pagkukwento mo yun, makakabuo sila ng T-shirt. Okay? So, while nagte-tell ka ng story, may mga papagawa ka sa kanilang paper folding activity na kailangan syempre nila ng bond paper, kailangan mo ng script, okay? Kung kaya mong wala ng script, fine. Pero kung ano naman, kung sa tingin mo hindi ka pa confident, mas maganda gumawa ka ng sarili mong script. Hindi ko naman na-recommend yung sarili kong script kasi gawa-gawa ko lang din naman yung script na yon. Ginawa ko din naman, pero pwede yung sundin yon or pwede din gumawa kayo. Okay? So, syempre, ito yung batang si Tiki. So, sabihin nyo na lang na si Tiki ay isang adventurous na bata na may gustong puntahan. Okay. So, kaya naman, okay, may mga kwento ka. For example, kaya naman, nakakita siya ng isang libro. Okay, so kung libro, yung bond paper, ilulukot nila into two, and parang magiging libro na siya. Something like that, ano? So, ito tamang-tama din to for elementary learners. Pero, pwede din ito for high school students. Okay? So, maganda din ito. Lalo kung hindi pa nila alam. Pero kung alam na sila, no need mo na isabihin pa yung kwento. So, siguro diretso ka na dun sa t-shirt. At meron din ito, maganda to kasi kung hindi pa nila makakita, di ba? Hindi ka pa makakita ng cross. Na pag meron, ito lang ilagay sa t-shirt nila, ano, paborito na meron sila, sa meeting ito, ito na marirealize sa mga estudyante, yung sources of strength. So, naka-title ko na sources of strength. Saan ka kukuha ng lakas? Ano yung source of strength mo?
Okay? So, siyempre, pagkatapos nilang ma-accomplish yun, allow them to share their output. So, tanong mo sila kung ano yung sabi nila sa ano yung sabi nila sa mga positive qualities na meron sila. Tanong nila habang sinusunod nila yung mga positive qualities or yung mga positive, yung mga strengths nila, yung mga aspirations nila. So, no, I mean, tanungin mo, ano, alamin mo kung paano, ano, bakit yung mga sinulat nila. Okay? And then next, okay, so discuss mo na to sa kanila. Know that there are two categories of strength. We have our inner strength and outer strength. Ito yung mga inner strength natin. So discuss mo sa kanila na ay may mga ano pala tayo inner strength katulad natin character values, etc. And we also have our outer strength. Time. So ito, kung sa kanila na minsan kasi yung mga sources of strength natin nababago, nawawala, napapalitan. Lalong-lalo itong mga outer strengths na to. Like, for example, hindi to permanent. Our peers, our community, our pets, sometimes they go, di ba? They come and go. But ang importante, we have our inner strengths. Diba? So may mga pagkakataon kasi na yung mga sasabihin nyo dyan, matayan, nawalan ng dahil sa bagyo, maaring hindi sila nakakuha ng honor or ng medal last school year. So, but those are only sabihin mo mga outer strengths. We have our inner strengths that will keep us going, that will allow us to continue our lives. Diba? So, ganun natin tinitingnan ang strength. Kasi sometimes nangihina tayo dahil ang lagi natin tinitingnan lang is yung ano, yung outer strengths natin. What if wala na sila? What if hindi pala sila permanently magiging atin or magkakasama natin for life? Diba? So, we have to nurture more our inner strength. Although we have to take care of our outer strength, but we also have to develop or to nurture more our inner strength. Now, ito, tuturuan natin sila how to develop and grow their strengths. Ito na lang po sa inyo ang PowerPoint presentation na ito. Maaari ka din magpakanta sa kanila. Ayan, so this will make yourself inspirational song. So, ano, community singing din at this time. So, isa sa mga nakita ko pag-end is yung The Greatest Love of All. Yan, five song. Okay, so, kanta, bahala po kayo kung ano ipakanta sa boses ninyo. Ayan, so, tanongin niyo sa kanila itong mga tanong na to ay para mas maging mapalalim pa yung discussion.
And then, also, din yung kahalagahan na pagpapakita ng gratitude, ano? That despite everything na nangyayari sa atin, especially kung masasama or hindi maganda nangyayari sa atin, still, um, remind them that they were able to reach this point in their lives. So it means to say there's something that we have to be really grateful for na marami ka pa rin dapat ipasalamat at di ba ipagpasalamat dahil nandito ka na sa puntong ito ng buhay mo, ano? So instead of looking at the dark side of life, we just have to be really grateful para mas ma-inspire tayo to continue our life. And ito yung mga reminders na maaaring sa kanila bilang pang-finale sa activity na sinasagawa ninyo. Yan, you are loved, you are important, your wants and needs are valid, your boundaries are important and worth respect, you're allowed to say no. It's okay to ask for. Yan, so ito yung mga, mga sample ng mga quotes na maaaring bigay sa kanila para mas ma-inspire sila habang sa pagsisimula ng school year, di ba? Napakaganda nito dahil talagang parang nabigyan niyo sila ng another na pag-asa, na inspiration, na sabihin nila sa ay kaya ko pala. Kaya ko palang maging mabuti sa aking school, na gawin yung pinaka-best ko, makadevelop ng healthy relationship with my peers. And kaya ko pala na mag-imagine, mangarap para sa sarili ko, para sa bright future for myself. Ayan. Di ba napakaganda? Very inspiring talagang ang motivate sila na pag-igihin pa kanila ang kanilang pag-aaral. And this one, maaaring sa kanila ibigay din itong, sabi ko nga, another song, finale song, pwede mo lang minus one na parang video okay, na kakanta silang lahat. Ito, ano to, beautiful
scar naman yun. Hindi play, baka makakorek tayo. Okay? So, any song that inspired will motivate them to be the best that they can para mas maging maganda yung pagsisimula ng school year 2023-2024. Ayan. So, yun lamang summary na siya. So, sana, pero mukhang hindi summary yung ginawa ko, parang lecture na 44 minutes na ako. But I hope na at least may na-grasp po ninyo. Alam ko na nakuha ninyo kung anong ibig kong sabihin. So, therefore, sa loob ng sa mga activity yun, nakumpleto nyo, nabuo ninyo yung tatlo, yung am, I have, and I can. Talagang naging very inspiring. 'Di ba? Parang naibigay niyo lahat ng activity, na-inspire niyo sila, na nabigyan niyo sila ng parang din, bukod sa fun, natuwa sila, nagkakilala sila, nakilala nila yung sarili nila, naintindihan nila yung sarili nila. Marami silang natutunan sa kanilang sarili through you as a facilitator. So I hope na maisagawa po natin ito dahil isa po kayo sa talagang makakatulong sa mga estudyante natin. Hindi lang naman natin kailangang magturo ng mga lessons na mga concepts na nasa libro, but we always have to teach them yung mga ganitong klaseng activity that will nurture their personality, their emotions, that will make our students feel better, para mas ma-inspire sila, mas motivate sila na mag-aral mabuti. Ayan, so that would be all. So again, please do not forget to subscribe to my channel, Your Guidance Counselor. Nandun po lahat ang aking mga videos. Nasa isang playlist po siya. Ang pangalan po ng playlist is Psychosocial Support Activity. So, nandun po lahat. Pero still, ilalagay ko pa rin po ang link ng mga activities na nabanggit ko kanina sa description box para hindi na rin kayo maghanap. Dahil medyo marami-rami po yung aking mga video. Pero kung gusto niyo pong bumisita sa aking channel, you may do so. And I will be very grateful for that. Okay? Thank you so much again. Miss Ma'am Tere, thank you and God bless everyone.